Please welcome Pastor Nonon Orhalerza. Alright, no? So this morning atong ipadayon ang message nga atong gihimo nga series, no? Kinsay nakahinumdum sa atong mensahe last Sunday. We talk about the importance of the blessing. Ang importansya sa panalangin. Ingay mong katapad, ang panalangin sa Dios importante kaayo. Amen. Mas labaw pa na sa kwarta. Although ang panalangin mo hatod siya kwarta, maghatod siya mga nindot nga butang, pero ang panalangin dili siya kwarta, no? Although mo resulti siya kwarta, pero ang panalangin spirituhanon siya nga butang, spirituhanon nga commodity nga ang Dios ra ang makahatag niya na. So kung naata niya na, no? Sumuresulta na sa tanan nga mga maayo nga mga butang sa atong kinabuhi. Mao na nga kinahanglan ta og panalangin sa Dios. Ingay mo katapad, kinahanglan ka sa panalangin ni Lord. Amen. Mao na ang imong kinahanglan, no? Of course, maningkamot ang tao mag-eskwela para nagtinguha siya nga mo asenso, mo nindot ang iyang life. Pero ang atong lives, no, maski unsaon natog paningkamot, no, dili na siya dili ta makaabot sa level nga magmalipayon ta or mo asenso ta based sa aside from the blessing ni Lord. That's why we need God's blessing para nga ma-experience nato ang kinatibuk-an nga plano sa Ginoo sa atong life. Mo na nga tong miagi nga mga Sundays atong isgutan nga ang panalangin is a maker. Ingay mo katapad, ang panalangin maker. Through the blessings of God, no, mahimo ka nga person, you will become into the person that God has designed. No, nga kung unsa ang design ni Lord sa imong life, susama ka niya na, no? Just like ang Abraham, gipanalanginan siya, gingnan siya nga, I will bless you and I will make you. So the blessing is a maker. No, sa Proverbs 10, ang atong verse tong niagi nga mga Sundays, Proverbs 10:22, the blessing of the Lord makes one rich. No, ang panalangin sa Ginoo is can make a person rich. So the blessing is a maker. So una sa tanan, ang blessing maker. Ingay mong katapad, ang blessing maker, no? So kung i-bless ka, you will be made into the person nga what God has designed you to be. Ikaduha, ang blessing is evidential. Pag naay blessing, makita sa imong life. No, dili na ka manglimbasog maningkamot og pag-ayo para makitaan gyud nga gi-bless ka. No, when God bless you, it will become evidential. No, ikatulo, blessing should perpetuate, no? Ang blessing dili lang na siya nga para sa imo, but ang blessing, no, you are blessed to be a blessing, no? It will continue sa imong life and to your next nga generation. That's the good thing about the blessing. Blessing is generational. Once nga naglakaw ka ug tarong niya sa Ginoo, dili lang ikaw ang panalanginan, even imong mga next nga generation or everybody nga will be connected to you will be blessed because of you. Alright, no, so karon nga adlaw atong hisgutan unsay mga butang or unsa nga butang ang makapa-activate sa panalangin. Amen? Kinsa may ganahag panalangin diya? No? So kitang tanan, no, whether we're conscious of it or not, tanan tao ganahan gyud og maayo. Amen? Kinsa may ganahan og dili maayo, no? Kinsa may nagampo nga, Lord, unta na maminyo kog pangit, no? Kinsa may nagampo gingana, no? No, walay tao nga ingana, no? Nga Lord, tagaay kog pangit, Lord, no? But in reality, walay tao nga ganahan og pangit, no? So, whether you are conscious or not, mo na ang imong desire. Pero ang pinaka way nga masinati nato na is that panalanginan ta sa Ginoo. When we are blessed, then we will experience God's best. When it comes to blessing, no, or when it comes to level of things nga atong ma-experience, adunay levels, no? Adunay good, acceptable, may perfect will. Ang atong tinguha diri nga diri sa church, walay mabilin. Walay magpabilin sa iya nga level, no? It doesn't matter nga
luoy ang imong life or nagkayamukat ang imong kinabuhi, disorder ang imong life. It doesn't matter where you've been, ang importante asa ka karon ug asa ka padulong, no? So ang importante nga makailata sa Ginoo ug makasabot ta sa iyang mga pamaagi para nga may sinati nato ang iyang perfect nga will. No, the Bible said in Hosea 4:6, "My people are destroyed from lack of knowledge." Ang mga katawhan sa Dios nangalaglag tungod sa kulang sa kahibalo. Muna, adunay statement nga nagingon nga, ignorance is the mother of poverty or ignorance is the mother of destruction. So, ang pinakainahan sa tanan nga kalisod o destruction, muna ang ignorance. So, delikado nang wala kay kabangkaagan, especially when it comes to the Word of God. Muna nga, congratulations, ignay mong katapat, congratulations, nakadari karon, nisimba ka, kay naadari ang Word of God, no? So, yung pinaagi ini, the more ka nga makasabot o makabaton sa mga pulong sa Dios para nga dili ka mahimong ignorante. Ingay mong katapad, bawal ang ignorante. Kay mao nay pamaagi nga mahimo kang magkalisod or mahimo kang pobre. Amen. Ang tao na pobre tungod sa kulang sa pulong sa Dios. When you have the gospel, when you have the knowledge and understanding and wisdom of the Word of God, no, you will never become poor again ever in your life. Amen. So karon atong tun-ani ang pamaagi sa panalangin. Atong tan-awon, no, there is Galatians 3 verse 13 and 14. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, "Cursed is everyone who is hung on a pole." Next verse, 14. He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles or to us through Christ Jesus, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. So the reason nga nung gitubos ta ni Kristo para nga ang panalangin nga iyang gihatag kang Abraham moabot sa ato. There's a person nga gipanalanginan sa Ginoo si Abraham. Katong gi-share niya kaganina atong nadungog nga tigulang na si Abraham, walay nindot nga nahitabo. Murag wala na nindot kay 75 naman. Amen. 75 years old na. Wala na kung mga apply si Abraham, no, matrabaho siya online or on-site. Wala na kay wang tigols naman ka, sir. So, di na ka madawat kay 75. So, wala na nindot nga, posible nga murag wala na nindot. Pero, pag abot sa panalangin sa Ginoo, age doesn't matter. Tingnan mo katapad, age doesn't matter when the blessing comes upon your life. So, gipanalanginan ni Lord si Abraham, o ang panalangin, nagdala siya, yung sa inyo ni Lord, I will bless you and I will what? Make you into a great nation. So ang Abrahamic nga blessing nga gi-release ni Lord by virtue of His covenant with Abraham, mahimo siyang bantugan nga nasod. Mabitaw na nga, even years nga ni past nga after kang Abraham, ginakot gyapon sa mga Israelites nga iyang mga kaliwat. Isaiah 60 years after na, hundreds of years or even thousands of years, nga nilabay na after kang Abraham, niabot na sa time ni Isaiah, ningon sa Isaiah 60 verse 22, "The least of you is 1,000, the smallest, a mighty nation." Kaya nga naman, no, it's a blessing of Abraham. It's an Abrahamic blessing, no, released upon Abraham nga, regardless kung unsay mahitabo, kini si kaliwat ni Abraham, mudaghan na. Amen? Hangtod nga mahimo siyang, dili lang nasod, bantugan nga nasod. Dili nasod nga daog-daogon. Nasod nga kanunay nga mahimong pangulo. Kanunay nga mahimong leader. So, mo na blessing ang release ni Lord. Mo na gitawag Abrahamic blessing. Blessing to become a mighty nation. Ingnan mo katapad nga, you are a mighty nation. Grabe. Psalm 112 verses 1 and 2, the children of the righteous will what? Become mighty in the land. No? Nga by virtue of the blessing of Abraham. No, nga ang imong kaliwat, dili sila mga mayukmok. Dili sila kaawa-awa. Mahimo silang kahanga-hanga. Hallelujah.
ingana ang imong kaliwat by virtue of the blessing of Abraham or the blessing released upon the life of Abraham. Unsa pa may lain nga panalangin kang Abraham? Mahimo siyang bantugan nga nasod, mahimo siyang sikat. Hallelujah. I will make your name great. I will make your name famous. Ingnay mong katapad, pasikaton ka ni Lord. Dili sa mga binuang, kundi pinaagi sa mga nindot nga mga butang. Hallelujah. Sa una, walay magpa-picture nimo, pero in due time, daghanay magpa-picture nimo. Hallelujah. Ganan pa mo, ana? You will become the talk of the town, no? Beginning today or in the days ahead. Grabe, mahimo kang talk of the town. Ingnay mo katapad, you will be the talk of the town because of the testimonies. Mga nindot nga gihimo. Sa una, walay ganahan nimo, but karon by virtue of the blessing, kung kantigo ka magpa-activate sa panalangin sa Ginoo sa imong kinabuhi, mahimo kang panalangin kay mo nay panalangin nga gi-release ni Lord kang Abraham. I will make your name famous. Kinsa may ganahan nga mahimong famous diha. So fame is the opposite of shame. No, so si Lord gingnan niya nga, I will make your name famous and I will bless you. Blessing, I will bless you. I will bless you materially. Si Abraham nidato by virtue of the blessing of God upon his life. Dili tungod kay nagnegosyo siya, kundi tungod kay una sa tanan gipanalanginan siya. Because that's what we shared last time, no? Proverbs 10 verse 22, the blessing of the Lord makes one rich. When God's blessing is upon your life, riches will become your portion. No? Dili ka mampubre kung panalanginan ka sa Ginoo. Hallelujah. Walay tao nga magpabilin nga nagkalisod kung naay tinuod nga panalangin sa Ginoo sa iyong life. Kung naa kay panalangin, dili ka magpalimos. Never again sa imong life nga magpalimos ka kay gipanalaginan ka sa Ginoo. Kung naay panalangin sa Ginoo sa imo, never kang magkalisod. Never kang maglisod-lisod. Mo na ingon ni David nga, wala ko kakita sa rights, wala ko kakita og righteous tinuod nga gipanalanginan sa Ginoo nga nagpalimos. Are you there? So, mo ni ang panalangin nga gi-release ni Lord. And then mubalik ta sa Galatians 3, nagingon siya nga Christ has redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles. The Gentiles kita na nga mga non-Israelites. So si Ginoong Hesus nagpakamatay para nga ang panalangin. Hallelujah. Remember nga, ang panalangin is a spiritual commodity, no, a spiritual thing that only God can give. It can be given to us through our relationship with Jesus Christ. So, muna ang panalangin. Atong tanawon, sa life ni Abraham, gipanalanginan siya. No, but una sa tanan, unsa man ang panalangin? Ang panalangin means, blessing means empowerment, ability to produce results, or anointing, or grace. Pag naay panalangin, makahimo kag butang nga dili nimo mahimo sa natural. Blessing makes the life beautiful. Ingnay mo katapad, blessing makes life beautiful. No, kung naaga diri karon nga makaingon ka pangit ning kinabuhi way lami ning nga life. So absent si panalangin diha sa life ni ana nga person. Pero kung naay panalangin sa Ginoo sa usa ka life sa isa ka tao, mahimong nindot, makaingon siya, mo ni life forevermore. Hallelujah. So mo na nga, kinahanglan nga, ato nang i-activate ang blessing by virtue of our relationship with Jesus Christ. Now, Galatians 3 verse 29, nindot kay ni, and if you are, or NIV version, if you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. So, unsa ang key para nga ang panalangin ni Abraham maabot sa atong life, ma-activate? Number 1, pinaagi sa atong relationship kan Jesus Christ. So, if you're here, nga wala pa kay relationship kan Christ, meaning wala pa nimo gi-surrender ang imong life sa Ginoo, dili pa si Ginoong Jesus Lord sa imong life, dili siya ang labaw sa imong kinabuhi, then dili ka maka-obtain sa panalangin sa Ginoo sa imong life. So ang una sa tanan, mo-surrender ka sa imong life, no? Mo-surrender ka kang Ginoong Hesus. Ang imong life imong itugyan. Diha kang Ginoong Hesus nga, Lord, ikaw na ang Dios sugod karon. Ikaw na ang matuman. Dili na ako, Lord, no? Para sa imong gihimo karon, instead nga magsuroy-suroy ka or unsa imong himuon, pero imo mang giuna si Lord, niyan himang kadiri. That's an expression nga you have acknowledged lordship, no? Kang Ginoong Hesus.
And once nga mo surrender ang usa ka tawo diha kang Ginoong Hesus, then mahimo siyang kaliwat ni Abraham. Hallelujah. Maski pa og by blood, dili ka Pinoy man tang tanan diri, nabay Amerikano diri sa dugo, no? Ang mga kaliwat ni Abraham mga pointed nose. Tanawa imong katapad unsa may iyang nose, pointed or disappointed, no? So regardless kung disappointed na nga nose, no, by virtue or by the power of your relationship with Jesus Christ, you become seed of Abraham. Nahimo kang kaliwat ni Abraham tungod kang Kristo. Even before, dili ka kaliwat, pero pinaagi kang Kristo, nahimo kang kaliwat. And not only that, you become an heir. Manununod ka sa tanan nga saad ni Lord. So sa may saad, mo tong panalangin. Mahimo kang bantugan. Mahimo kang famous. Mahimo kang blessed. So atong makita sa life ni Abraham, after nga gi-bless siya ni Lord, Genesis 13, verse 2, atong makita diha nga, Abraham become very wealthy. No? Abraham had become very wealthy. Ingnan mo katapad, very wealthy. It's one thing to be wealthy, it's another thing to become very wealthy. In livestock, and in silver, and in gold. So nidato si Abraham tungod sa panalangin. Hallelujah. Muna nga ang panalangin makadato, ingnay mo katapad, ang panalangin makadato, dili makapobre. Hallelujah. No? Makadato siya. No, nidato si Abraham, nidaghan ang iyang mga kabtangan, nidaghan ang iyang hayop, no? Daghan ang iyang mga karnero. Wala na nga matay ang karnero, nidaghan. Hallelujah. No, nidaghan ang iyang silver, nidaghan ang iyang gold tungod sa panalangin sa Ginoo. So andam bata nga mo activate. Gusto ba ka nga mahitabo ni sa imong life? Gusto ba ka nga maparehas kang Abraham nga ipanalanginan sa Ginoo nga in the midst of famine? No, taliwala sa panahon nga grabing kalisod ni dato na hinoon siya. Ingana ang resulta sa panalangin, walay respeto og panahon. Ang panalangin sa Dios walay respeto og edad, maski pa og wang tigols na. Hallelujah. Ipanalanginan si Abraham. Wala na'y anak, 75 years old. Hallelujah. Kinsa may ganahan diri nga mga lalaki, kinsa Brad, gusto ka magminyo? O kinsa may imong minyuan? Kanang 75 years old pas kay gwapa kayo. No? Murag, wala pa ko'y nakita na ba? No, wala pa ko'y nakita na nga tao nga gusto makigminyog 75 years old. No, babae ug lalaki. Amen ba? But si Abraham, grabe na ka tigulang, pero gipanalangin sa Ginoo nakaanak paghihapon. Even beyond na siya sa 100. Hallelujah. Dili lang 75, 100 years old. Before 100 years old, nakaanak siya duha. After 100 years old si Abraham, by virtue sa panalangin sa Ginoo, nakaanak pa og unom. Hallelujah. Ingnay mong katapad nga naa pa kay pag-asa daghan. No. Dikit sa Ginoo, dikit sa panalangin ni Lord. Amen. So andam bata mo activate sa panalangin ni Lord. So morning is good nato karon. Ang topic nato is about tithing. Si Abraham, ipanalanginan siya sa Ginoo kay si Abraham naga-tithe siya sa Ginoo. Tithe, no? Atong basahon diri, no? Tithe is a covenant connector. Ingnan mo katapad, covenant connector. So atong makita nga si Abraham ni dato, ni asinso, ni lambo, ni daghan tungod sa panalangin. Pero ang panalangin resulta ra na siya sa pakigsaad or panagsaad or kasabutan. So blessing is a result of covenant. Sabot. Mabitaw ng Bible, gitawag siya New Testament. Testament, Old and New Testament. So, sa may meaning ng Testament? Covenant. Daan nga kasabutan sa Dios kang Abraham, o bag-o nga kasabutan nato sa Dios, pinaagi kang Kristo Jesus. Pero ang bag-ong kasabutan, naa siya'y kalambigitan sa daan nga kasabutan. Meaning, kung kanang daan nga kasabutan, kung naa kay bag-o nga kasabutan kang Kristo, meaning ni-connect ka kang Kristo, nahimo kang faithful sa mga kasabutan pinagi kang Kristo, ang tanan nga saad sa daan nga kasabutan, mahimo nimong ma-enjoy nimo sa imong life. Are you there? Nasabtan na to? So ang testament mo na ang covenant. Ang covenant mo na ang reason
nganong naay blessing. Walay kasabutan, walay panalangin. Amen? Si Abraham, ni Asinso, ni Dato, ni Daghan, nahimong bantugan, nahimong famous. Kaya nga naman, matinud-anon sa sabot. Amen? Ingnan mo katapad, mayo ba kang kasabot sa Ginoo? Amen? No? So, muna nga, ganina ningon ta nga, ang tao nagkalisod, ang mga anak sa tao nagkalisod tungod sa kulang sa kahibalo. Kulang sa kahibalo sa sabot. Kay ang kinabuhi, mahimong nindot kung nakaantigo ka, kung unsay parts sa kasabutan ug imong gihimo, then masinati nimo ang agreement, benefits of the agreement. Amen? Nayon sa katao ni adto siya, ni sakay siya og cruise, no? Abroad. No, sa cruise masakay ka, bayad ka. Then pagsakay niya, grabe, tulog ka adlaw man to nga cruise. Matinga siya sa iyang mga katapad kay nindot makigpagkaon. Then siya ang iyang giorder kay gamay ra man iyang kwarta, katurag iyang giorder ang mga ginagmay ra base sa iyang kwarta. Then katong iyang katapad sa room, magtapad po sila sa kananan. Then ang orderon sa iyang mga katapad, no, nga nailhan niya, grabe lobster. Then steak, pamahaw, nindot kayo, paniudto, lobster, panihapon, steak, murag hapon sa tulog adlaw, grabe ang iya. Kuan ra 1 cup rice, then kuan ra pod gulay-gulay ra kay budget. Then wa na gid sa kantos, sige sa laway-laway. Wa siya kantos, nangutaan na gid siya sa waiter. Sa una-una niya dato siguro kay ni akong kauban ba kay grabe man mo order. Ngutaan na siya sa waiter, sir, ingon siya nga, boss tagpila ng kuan. Kanang lobster kanang gi-order ba kanang sa tapad nako. Okay, mo palit ko ana. Ana siya nga, niya ang waiter nga, libre naman na sir, apel naman na sa imong gibayaran. No? Pero nahuman na. Human na ang 3 days, no? Wala na, panguli na sila, papanggawas na sa barko. So, ano na-enjoy ang iyang gibayaran, nga apel na sa sabot sa bayad. The same sa atong life, pwede nga daghay dili na mo ma-enjoy. Why? Because of lack of knowledge or ignorance. So karon mo na nga, mo na trabaho sa pastor, mo na mong trabaho sa inyo, nga magmatuto sa inyo, magtudlo sa inyo sa mga butang, para makantigo mo. So usa nini is tithing. Tithe is a covenant connector. Ang ikapulo mo ng tithes, mo ng covenant connector. No, ato makita, no, sa Ephesians chapter 2 verse 12 to 13, remember that the Lord that at that time you were separated from Christ, no? Si Paul nagsuwat siya sa Ephesian nga church. So mo niyang letter gingnan niya hinumdumi nga sa panahon nga wala pa mo kang Kristo, excluded mo sa citizenship in Israel. Kay mga Ephesians taga Turkey dili man sila Israelites. Pagka born again nila, ipahinumduman pagka Christian niya, gingnan sila ni Pablo. Si Pablo, Israelite man siya. So kabalo siya nga ang Ginoo naghimog covenant sa ilang mga ancestors kang Abraham. So gipahinumduman niya nga kamo nga mga taga Ephesians, mga taga Turkey. Sa una wala mo'y labot. Sa una nga wala pa mo kang Kristo, dili mo Israelite. Mga foreigners mo to the covenant of promise. So mo'y labot sa kasabutan. Wala mo'y labot sa saad sa Dios. Mga nindot nga saad ni Lord, wala mo'y labot. Mga tao mo without hope and without God in the world. So ang tao nga walay covenant, wala siya pag-asa. Kaya wala man siya Diyos. Mabitaw na si David, gingnan niya maskig si Goliath, dako kay lawas, higanti si Goliath. No, kabalo man siya sa covenant niya, wala siya nahadlok. Kay si Goliath o may Diyos. Muna nga mga tinuod ng mga covenant people, di siya mahadlok. Kaya naman siya covenant sa Ginoo na may mo defend sa iya. So ang tao nga walay kasabutan, wala siya pag-asa, kaya wala siya Diyos. But now in Christ, pero karon nga nanamo kang Kristo, Jesus, you who once were far away have been brought near by the blood of Jesus. So Christ has redeemed us so that the blessing of Abraham or the blessing of God's covenant, no, of promise
will be released to us as non-Gentiles. So, kini nga mga bersikulo, nagpahinumdum ka nato nga, kung walay kasabutan, wala gyud panalangin. So, what I'm trying to remind us is that blessing is a covenant issue. Ang panalangin is a covenant thing. Sa normal nga panghuna-huna, ang atong hunahuna nga pag makakwarta ka, kaya ang hunahuna sa natural mind, ang panalangin, kwarta ra siya. Yes, ang panalangin mo resulta kwarta, pero dili ra siya kwarta. Pero una sa tanan, ang panalangin, resulta siya sa kasabutan. Pasabot na ako, kung magmatinud-anon ka sa kasabutan, ang panalangin, dili na nimo invite ton, kusa na lang nang mabot sa imong life, dili na siya mamugos, kay part siya sa kasabutan. Parehara na sa pagbayad sa tao nga niapil sa krus, sa atong story, nga pag nagbayad ka, ang imong gibayaran nga krus, muhatag siya sa imong benefits. Pwede ka matugog dito, nindot kay nga room, and then, non-stop, 24/7, unlimited kaon. Hantod nga, maburos ka sa panalangin. Pwede ka di matugog dito, kaon ra ka. No? Grabe siya, no? Ingnaay mong katapad nga sunod, apil ta krus, no? Now, another verse that speaks about the covenant is found in Deuteronomy 8:18. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. So, ingani siya ka, grabe ka matinud-anon, faithful kay si Lord, sa iyang covenant, nga grabe, tagaan pa kaniyag abilidad, para nga mo generate kag wealth, para nga mahimo kang maayo nga negosyante. Para, sabi pasabot, and so confirms His covenant. Para magpamatuod nga ang iyang pagsaad o pakigsabot sa imo or sa mga tao nga makigsabot sa iya, tinuod siya. Grabe ba? Sabot ang Dios o ang si Abraham nga, Abraham, pag magmatinud-anon ka, padatuon ta ka. Pero para nga mo dato ka, on top of that, tagaan pa ka na kong abilidad. Grabe ka, faithful. Dili gid siya mo sipiat. So nasabdan ninyo, and so confirms His covenant para nga makumpirma nga matinud-anon ang atong Dios sa iyang pakigsabot, which He swore to your ancestors, just as it is today. Just as it is, or as it is today. So sama karon, no? Hangtod karon. Kung magmatinud-anon ka sa covenant, tagaan ka niyag abilidad, tagaan ka niyag creativity, ideas, favor, open heavens, para nga mag-produce kag wealth, para nga madato ka. Ang pagkadato, pag-asinso, pag-uswag, result na sa covenant. So again, prosperity, blessing is a covenant thing, or is a covenant issue. Muna nga, ang atong objective, ang atong tumong, tinguha, nini nga mensahe, nini nga preaching, teaching. Mahimo kang conscious sa covenant, and then mahimo kang covenant person. And one of the ways, one atong topic karon is tithing. Why? Because tithing is a covenant connector. Amen? Covenant connector. Ang tithing, pag mag-tithe ka, pasabot niya na, you are acknowledging God. Nga, dili ikaw ang source. No? Si Lord ang source. So, ang tao nga walay covenant, dili man siya mo respeto sa Ginoo. Di man siya mohatag sa tithe. Amen? Genesis 2 verse 15, nagingon diri, the Lord took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Verse 16 and 17. And the Lord commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will certainly die. So, gingnan niya nga, imo na ning tanan, pwede nimo kaunon, except one. Dili nimo pwede kaunon ang bunga sa kahoy nga tree of knowledge of good and evil. Because when you eat of it, you will surely die. So, mo na'y picture sa tithing. Pwede nimo kauno ng tanan, ayaw lang ang tithe. Kaya ang tithe, maunaingon sa Ginoo, tithe belongs to the Lord. Dili nimo makaon. Kaya maski imo ng kaunon, magbayad gyapon ka.
maputol imong kurente, mabuslot ang tubig, or daghay na yung mga damage dia, mawala siya kay dili nimo mahilabtan ang balaan nga butang. So sama sa ikapulo or tithes. God told Abraham their agreement was based upon whether or not Adam touched the dedicated thing. If that would happen, the agreement was off. No? So kung wala, the moment nga imo nang hilabtan, no, ang panalangin dili mo andar. So para nga mo andar ang panalangin, imong ihatag ang imong tithes. Amen? So ang tithe is 10%. Ang ikapulo, mo na ang tenth. No? Tithe means tenth. No? So every time nga nakakay kwarta nga mabot, kung estudyante pa ka, mag-tithes gyapon ka. For example, nakay baon nga 100, no, pila man ang tithes? 10 pesos. So sa Ginoo na, no. So imo nang i-budget imong kwarta, ibalik nimo para nga naay panalangin. Kaya atong gisgutan diri, kinsa may ganag panalangin? So, kinahanglan mahimo kang covenant person. Even sa mga gagmay nga butang, magmatinud-anon ka para nga ma-activate ang blessing. Again, ganina gingnan ta mo nga ang atong gikinahanglan panalangin. Kay maski pag grabe ng paningkamot nimo, kung wala kay panalangin, maglisod ka. Daghay mga tao nga grabe mo hago, grabe mo toil, pero walay resulta ilang life. Walay makita nga pag-asinso. Pagmahay daghan, no? Walay joy sa ilang pagtrabaho. Kaya nga naman, wala may panalangin. Genesis 14:18, Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was priest of God Most High. Verse 19-20, And he blessed Abraham, saying, Blessed be Abraham by God Most High, Creator of heaven and earth, and praised be to God Most High, who delivered your enemies into your hand. Then Abraham gave him a tenth of everything. So, mo ni ang picture nga once nga ang isa ka person nag-tithe, naay blessing. No, naay blessing nga ma-release sa imong life. Just like sa life ni Abraham, na siya'y priest. Si Melchizedek nagdala siya og wine and bread, mo na ang symbol sa Holy Spirit og sa Word of God. No nga every time moadto si Abraham kang Melchizedek, si Melchizedek mag-empower kang Abraham. No, in fact mo na siya nagpangalan kang Abraham nga siya naghatag og apelyido kang Abraham. Kay si Abraham may apelyido. Ang iyang apelyido, sa apelyido ni Abraham? Abraham of God Most High. Sabi, di ba, mga tao, ay naghilap ni Brad kay tao na ni Mayor. No? So, walay mo talo sa iya, kaya iya man kang Mayor. No? Ayun na hilap di kay mga na right hand ni Duterte na, labaw na. No? So, ay mo hilabot, pero kang Abraham, mas labaw pa. Ang itawag sa iya, by virtue sa anointing ni Melchizedek, Abraham of God Most High. Blessed are you, blessed be Abraham by God Most High or of God Most High. So muna nga, tungod sa blessing nga gi-release ni Melchizedek ang Abraham, si Abraham nga, usara ka country, 300 ra ang iyang sundalo, gipildi niya ang 4 ka nasod. Nga nagpildi bag-o lang, gigira kining 4 ka nasod, nag-uban, gigira nila tong 5 ka nasod nga nag-uban pod. 4 ra ka nasod, pero powerful nga nasod kay napildi man nila ang 5 ka nasod. Pero si Abraham, 1 ra ka nasod, gipildi niya tong 4 ka nasod nga nag-uban, nga nagpildig 5 ka nasod nga nag-uban. Nga naman, naman siya panalangin. So si Abraham na siya panalangin, kaya nga naman si Abraham tither man. Muna sa verse 19, naging undiri nga, then Abraham gave, or 20, then Abraham gave him a tenth of everything. Nag-tithe siya. Every time nga mag-tithe ka, naay blessing nga mabot sa imong life. Pag naay panalangin, naay blessing nga ma-release. So muna nga atong himuon, muna si Abraham, in chapter 13, verse 2, sa Genesis, Abraham had become very wealthy in livestock, in silver, and in gold. Even sa panahon nga grabe na siya ka tigulang,
Muna sa Genesis 24 verse 1, Abraham was now very old, and the Lord had blessed him in every way. Maski taas-taas ng edad niya. Pero the point is, ang pag-asinso, ang pagkadato, nga iya sa Ginoo is a covenant thing. And usa sa mga ways nga ma-activate nato ang covenant blessing is by tithing. Muna nga gusto na ako nga, even kamo, magsugod na mag-tithe, mga estudyante pa, mga bata pa diri, no? Mag-tithe na ka. No? Sa mong mga anak, gitrain na mo na sila. Even sa younger age pa sila, mag-tithe sila. No? Muna nga, nag-enjoy sila blessing. No? Wala yung mga trabaho, pero daghay kwarta. Kaya nga naman, na may blessing ni Lord sa ilang life. Amen? Prosperity is a covenant issue. Ingay mong katapad once again. Prosperity is a covenant issue. So this is the Word of God. No? Pulong na sa Ginoo mo na nga, himuna ni mga lifestyle. Mo ni pinaka-basic nga covenant actions. Kaning tithe. Balik-balik ni nato, pero daghan may mga bago diri. Daghan na po yung mga daan nga wala pagyapon kasabot ani. Mo na nga, ibalik-balik hantod nga mahimutang master ani. Amen? So gusto sa Ginoo nga mudato ka by God's ways or through God's ways. Muna nga ningon tong king sa Sodom nga napildi ni Abraham nga ibalik ng among tao Abraham, ako nang ihatag sa imo ng kwarta. Ningon si Abraham nga dili ko mudawat ana. Kay base moingon ka nga ikaw nagpadato sa ako. Kay si Abraham is a covenant person. Gusto niya nga ang iyang pagkadato dili lang sa iyang pagpaningkamot or tabang sa uban, gusto niya nga nidato siya according to God's ways. Kaya kung gidato ka, pinaagi sa Ginoo, walay makakawat niya na nga pagkadato. Kaya ang sikreto sa imong pagkadato, dili man sa kwarta. Murisulta na siya kwarta, pero ang imong sikreto, dili ang kwarta. O ang imong negosyo. Ang sikreto, ang imong covenant sa Ginoo. Kaya covenant connector ka, covenant person, naga-tight ka. Si Lord ang bahala nimo. Maunang nahitabo, even sa anak ni Abraham, no? Pag wala na si Abraham, patay na si Abraham, grabe nito nga nagkalit si Lord kang Isaac, iyang anak. Ngingnan si nanapoy famine sa panahon ni Isaac. Ngingnan si Isaac ni Lord nga, dirira ka ayaw kadtog Egypt, kay panalanginan ta ka. Kaya ang imong papa, matinudanon sa among sabot, karon ako kang panalanginan kay matinud-anon imong papa. Sa among sabot, panalanginan ta ka. Og si Isaac, nidato siya sa lugar nga dili, kini abot naman siya sa Palestine. Sa lugar nga dili na ila. Then, ni-prosper man siya, nagkabot siya ang well ni Abraham, nay tubig, gikuha sa igbalik, giilog sa mga Palestinians. Amo na. Sige, inyo na. At na po siya sa unahan, kabot na po siya, na po yung tubig. Giilog na po. Sige, inyo na. At na po siya sa unahan, na po yung well. Kaysa desert sa Middle East, ang water, mas mahal pa sa gasolina. Lisod dito, dili pasabot, kung magbangag ka, diri sa ato, magbangag ka, bisag 1 foot ra na yung tubig. No? Sa Middle East, mamatay na kagsigig bangag, wag yung tubig. Pero si Isaac naman siya ay panalangin. Pagbangag na yung tubig, giilog. Pag ilog, ihatag niya. Giilog na po, ihatag na po niya. Kalot na po siya, giilog, ihatag niya. Wala kasabot ang mga Palestinians nga, it's not about the well. It's about the blessing. It's about because of His covenant. Muna nga, kung gusto ka, nga sustainable, ang blessing sa imong life, kinanglan, covenant person ka. Kantigo ka mo connect sa blessing ni Lord. Kinanglan, tither ka because tithing is a covenant connector. Amen? So, maduda sa resulta. Tulo ka resulta sa sa atong paghatag sa atong tithes. So, nakasabot na taon sa tithes. So, tithes is 10%. That's God's word concerning our money. Doktrina na ni Lord. Kung gusto ka nga mo asinso, sulayin ni siya. Muna si Lord ingon nga, tistingi ko ani. Ihatag ninyo inyong ikapulo. Tistingin ninyo ba? Si Lord nang hagit. Ang Bible, dili na ito pwede tistingan si Lord.
Pero si Lord na mismo ningon diri concerning giving or money, ningon siya, testingi ko ninyo ani. Kung dili ba na ako abrihan ang langit, o ibubo ang panalangin. Mo na nga, testingi si Lord ani. Ako, for how many years na ko sige testing ani, or nagtesting ani. Ipasa na ako sa akong mga anak, nga mag-tithe mo. Kaya naay kasiguruhan, naay assurance. Ang atong pagpaningkamot, dili na assurance sa atong kinabuhi, sa atong kaugmaon nga kinabuhi. Kinabuhi sa atong kaugmaon or in the future, even sa atong next nga generation, atong mga anak. Wala tay assurance, pero ang tithing, adunay assurance kay si Lord na mismo nag-ingon. Nga iyatang panalanginan, even atong mga next nga generation. Kaya ang covenant is a generational thing. No? Ang pag matinud-anon ka sa covenant, dili ra ikaw makabenepisyo imong mga next nga generation. Amen? Mo na nga gusto na ako nga mahimutang tither. Kay para ang kalisod, poverty, ma-destroy na sa atong life. No? Mahimutang poverty busters. No? I-break na itong mga kapobrihon. Amen? Kinsa may nagbulag na sa kapobrihon diya. So, para mahuman niya itong mensahe, tulo ka butang nga resulta sa panalangin. Amen. Number 1, abundance. Malakay 3:10, God will open the floodgates of heaven. Basahon niyo ng Malakay 3. Once nga maghatag kag tithes, heavens will be open. Sa una, ang pasabot niya ni, pag abri ang langit, meaning na ulan. Ulan sa panalangin, kay dili mo sila katanom kung way ulan. Kay dependent sila sa rain, ang irang agriculture sa Israelite, sa rain, walay irrigation. Sa Egypt, sa uban nga lugar na irrigation, sa Israel, wala. Dinoora ang ilang mag-on sa ilang irrigation. God will open the floodgates. Sa ato karon nga panahon, ang open heavens, nagisgot na rain of blessing in terms of ideas. Tagaan kag ideya ni Lord. Abundansya nga ideya, abundansya nga connection, abundansya nga favor. Tinganan lang ka na imo connect sa imo. Nga mutabang nimo mga destiny helpers. Helpers of God's destiny over your life. Nga moabot lang ba? Sa una, nakapuyo na ko og sirado nga langit. Sabi kalisod ka ito. Ang pan nga tag 5, mura na nag-burger sa sirado nga langit. Di ba? Grabe pan, lami kining pan, batag 5. Kay sirado man ang langit. Dili ka taga diha. Amen. Dili ka taga sirado nga langit nga lugar. I declare and decree, heavens will be open sa imong life. Poverty is not your portion anymore. Amen. Dahil ako, kung napaka sa sirado nga langit nga lugar, pag-ampo sa Ginoo nga ihatod ka sa open heavens nga lugar. Lord, dahil ako Ginoo. Grabe to. Close heaven. Mangumpra mi ni Pastor Atini og 1,000 nga gulay og isda og karne. Ang halin 1,000 na gyapon. Kay ignorante pa man mi ato sa mga pamaagi sa Ginoo. Pero mo nang resulta, once you are a tither, heavens will be open sa mong life. Your life will not be tight when you are a tither. Dili lisod imong life kung tither ka. Mo na nga magsugod kang mag-tithe. Ang atong church nag-tithe ta. The moment nga sige na tag-tithe or nagpaday o nag-restore na to itong tithing sa church, grabe ang open heavens ngayang gihimo. Muna 10% sa atong income ginahatag nato na sa mga tao. I-consider nato nga mga Melchizedek sa atong life. Mga tao, nga atong mga spiritual uplines, mga spiritual fathers, ato nang gihatag. Wala nita ato gikaon ang atong tithe. Ingna imong katapad, ayaw kauna ang imong tithe. No? Muna nga kay dili na imo. Muna ayaw idugay. No? Tithes ni ako sa ning gamiton Lord kay manukutay Lord niabot ng manukutay. Ayaw dugayaw. When it comes to giving, do not delay your covenant offering. Pag abot sa imong tithe, kay tithe dili lang siya 10%, first 10%. Ihatag nimo. Amen.
Number 1 result is abundance. Number 2 is protection. Malachi 3:11, I will prevent pests from devouring your crops. Once you're a tither, there's a promised protection. Protektahan ka ni Lord nga, tanan nga mangdaot nimo si Lord mutira sa ila. Pag si Lord mutira, you can run, but you can never hide. Amen. The vengeance of God is activated sa mong life. So, when you are a tither, God will be your protector. No, kung si Lord ang mutake og vengeance sa mong life, grabe. Una ang pag-activate sa vengeance. Amen. Una-una sa mga tao nga nag-abusar sa imo, nakalamang sila sa imo. No. Wait for the vengeance of God or activate the vengeance of God. Mag-sacrifice ka. Pag humani mong sacrifice, mag-praise and worship ka, vengeance, sa inyo ni Lord, vengeance is mine. Vengeance belongs to the Lord. So, himuang nga si Lord ang imong advocate siya, ang imong mag-take side sa imo. He will send arrows to your enemies. He will send thunder. No. Magpadala siya kilat with matching pana. Napamamana? Hallelujah. Muna ang kanindot mga lagad sa Ginoo. Dili ka pasagda ni Lord, you will be protected. No? So, pag tight ka, no? Muna nga, pasuratini, pag magsakay mag-airplane, pag night turbulence, ngayon siya nga, ay kabala ka. No? Kahit tighter ta. Basta pag mag-dive na ng airplane, hindi ka maunsa. No? Number last, no, is blessing. No? When you tithe, you are blessed. No? Then all the nations, Malachi 3:12, then all the nations will call you blessed, for yours will be a delightful land, says the Lord Almighty. So, muna yung usa sa butang, no, nga gusto na ako nga mahibaluan ninyo, nga naay tao, nga naay hand ni Lord nga activated. Sa imong life, dapat makasabot ka ni ba, nga even nga batanon pa ka, conscious ka ni nga, Lord, ipakita sa akong life nga ang imong hand active sa akong life. Naglihok ang imong kamot, naglihok ka sa akong kinabuhi, no? Para nga ang imong panalangin, Ginoo, obvious sa akong life. So kinahanglan conscious ka na, then person ka nga magtinguha unsaon nimo nga maabot ka niya na. Amen? Wise ka nga person ba? Lord, kapoy na ning kalisod, Lord. Gubot nga kinabuhi, Lord. Lord, nabay lahi nga chapter ni nga life, Lord. So kung tagaan kag wisdom, just like the wisdom nga akong download sa inyo karon, na inyo ning himuon sa inyong life. Para makaingon ka, Lord, lahi giday, Lord. No. Tinuod giday ka, Ginoo. So mo connect ka sa covenant. Be a covenant person, i-activate na nimo para mo ni hitabo sa imong life. Then all the nations, no, imong mga silingan, imong mga kaila, moingon sa imo nga, grabe ba, ipanalanginan ka sa Ginoo ba? Sa una, grabe ang imong kinabuhi, ay skindi raman ito imong nahimbauloan, maligya ra ka ka skindi o kuhan, lumpia, grabe. Karon grabe, gi-bless na ka ni Lord. Gihimo na kang coach. You are blessed. So that's the result of giving tithing. No? Nga, panalanginan ka ba? Kung level up imong life, pinagi sa blessing ni Lord. Gidesign ni Lord nga ang atong life ever progressive. Proverbs 4:18, the path of the righteous is like the morning sun. So sama ang ato kunong kinabuhi nga mga anak sa Ginoo. So sama sa sayo nga adlaw. Sa adlaw sa sayo, sa kabuntagon, gamay pa siya, dili pa kay siya kusog ang siga. Pero nagkapadulong sa udto, nag-anam siya ka siga. So ang atong life sa Ginoo dapat ever progressive. Ever progressive. Nag-anam og asinso, wala nag-anam og kautot, nag-anam kag asinso ba? Mag-level up imong life. Sa una, baktas ra ka. No? Karon, nanay bisikleta. Kaduha, nanay motor. No? Sunod,
four wheels na ka. Nag-upgrade ka every moment sa imong life. No? So, imo nang i-activate ang blessing ang work sa imong life by practicing and being faithful sa imong tithing. So, every time nga na mabot nga, kwarta ni mo, imong sweldo, first 10% tithes, baon or whatever, tithes belongs to the Lord. No? Kung nakay baboy, ang napokabok anak, ang isa, ayaw tong ihid, no? Katong pinaka the best nga anak, no? Kani, para ni sa church, kay mo pinakaniwang, no? Ayaw to. Katong pinaka the best, first nga anak, pinakatambok mo ng first. No? Kato siya. First 10%. Amen? Ingnan mo katapad, be faithful to your tithing. Be a covenant person. Magampo ta, Ginoo, salamat sa words nga among nadunggan, Lord God. Among giampo, Ginoo, nga magpabili ni sa among mga panghuna-huna o sa among kasing-kasing. Nga mahimo ming covenant person. Para amon ning ma-enjoy ang abundance, protection, blessing, overflow, open heavens sa among kinabuhi, Lord. We give you praise and glory in Jesus' name. Amen.